Magandang araw mga boss. Kung ganitong klase yung sasakyan nyo at gusto nyong palitan yung steering boot dahil nga sa punit na siya o sira na, madali lang yan. Una, tanggalin mo itong gulong. Gamit nga itong impact wrench mo. Pag natanggal mo na itong gulong, ilapit ko muna itong camera para i-close up ko at nang sa ganon makita nyo itong steering boot niya na palitin na talaga ito dahil nga sa punit na yan. Sa pagtanggal ng steering boot mga boss, madali lang yan. Una, gumamit ka ng open wrench na number 22. Luwagan mo itong nut na naglalak dito sa tie rod. Pero pag naluwagan mo, higpitan mo rin siya ng kamay mo ulit. Tapos gamit ka ng plier para matanggal mo naman itong cutter pin dito sa tie rod. Ayan mga boss, kung makikita nyo, tinanggal ko na itong cutter pin. Tapos gamit ka ng socket wrench sa number 19. Luwagan mo lang itong nut dito sa tie rod. Tsaka ka ngayon gumamit ng ball hammer, aluin mo itong steering knuckle para makalog itong tie rod, bumitaw siya dito sa steering knuckle mo. Pag bumitaw na itong tie rod, tanggalin mo na yung nut. Tsaka mo ngayon tanggalin naman itong tie rod dito sa rack end nya. Tapos kumuha ka ng stick, sukatin mo yung thread dito sa rack end. Pasensya na kayo mga boss, medyo malayo yung camera pero i-zoom nyo na lang. Sinukat ko kasi yung thread dito sa rack end, yung pumasok dito sa tie rod, para pag ibinalik ko yung tie rod dito sa rack end, hindi magbago yung alignment. Ayun ang purpose ng pagsukat ko. At dahil sa nasukat ko na yan, tanggalin ko na itong nut dito sa rack end. Ayan mga boss, yung tinanggal ko na nut. Ilapit ko na itong camera mga boss para matanggal ko na itong cable tie nya dito sa steering boot. Medyo makunat na itong cable tie mga boss, kaya kung makikita nyo, matibay-tibay siya kaya ginamitan ko na ng persa yan para maputol. At dahil sa natanggal ko na itong cable tie nya dito sa steering boot, hihilahin ko na yan mga boss. Kaya lang matindi yung kapit nitong steering boot. Ibinuka ko na nga yung dulo niya ng flat screw para maluwag kong matanggal, pero ang kapit pa rin. Kaya ang gagawin ko dyan mga boss, gagamit na ako dyan ng gunting. Ayaw niya makisama kaya gugupitin ko na yung dulo niyan. Ayan mga boss, kung makikita nyo, yung dulo lang naman ako makapit dyan gupitin nyo lang yan. Tapos pwede nyo na ngayon siyang tuluyang hilahin para bumitaw na siya dito sa racking. O diba, ganun lang siya kadali. Chinek ko itong racking niya mga boss, okay pa naman, kaya gumamit ako dyan ng flat screw para yung cable tie na nakalagay dyan bumitaw siya. Tsaka ako ngayon hugutin itong kaputol ng steering boot. Tapos gagamit ako dyan ng basahan, pupunasan ko muna itong steering rack nya. Mahalaga kasi na dapat malinis yan. Pwede kasing madamage yung oil seal niyan pag napasukan yan ng buhangin. At pag nalinisan mo na yan, pahiran mo pa rin yan ng grasa. At dahil sa papalitan mo naman ng bagong steering boot yan, kaya hindi naman yan marurumihan. Pag okay na, napahiram mo na siya ng grasa, pwede mo na ngayon ilagay itong bagong steering boot. Sa paglagay naman ng bagong steering boot mga boss, nakita nyo naman diba kung paano ko siya inilalagay. Wala namang kahirap-hirap yan. Alam niyo mga boss, kung mapapansin nyo pag gumagawa ko ng video, lagi kong sinasabi na madali lang yan. Alam niyo kung bakit? Dahil nga sa ang gusto ko, lumakas yung loob nyo. O kaya naman, magkaroon kayo ng idea kung paano ito ginagawa. Nakita nyo naman diba kung paano ko siya sinalpak. Wala namang kahirap-hirap. Tapos ilagay nyo na itong cable tie nya dito sa dulo ng steering boot para hindi bumitaw itong steering boot dito sa housing ng steering rack mo. At pag nahigpitan mo na itong cable tie, iayos mo naman yung position nitong steering boot mo. Pag okay na, ito namang isa pang cable tie ang ilagay mo dito sa harapan niyan ng steering boot mo para maipit siya. Tapos gamit itong gunting, putulin mo itong sumobra sa cable tie mo. Kaya lang itong isang cable tie maluwag pa, kaya gumamit ako dyan ng plier, hinigpitan ko pa ng husto yan. Tapos gumamit na ako ng gunting, pinutol ko na yung sobra dyan. O diba, okay na, naikabit mo na itong steering boot. Ganun lang siya kadali. Tsaka mo ngayon isunod sa ilalagay itong nut dito sa rack end. At dahil sa bago mo tinanggal itong nut dito sa rack end, meron akong ginamit na stick dyan para palatandaan kung gaano kahaba yung thread na nakapasok dito sa tie rod. Ito na mga boss yung stick na ginamit kong palatandaan, isukat ko na yan dito sa thread nya. At dahil sa kulang pa, nag-adjust lang ako dito sa nut para ma-eksakto ko yung sukat ng stick dito sa thread ng rack end. At dahil sa tama na yan, pwede ko na ngayon ilagay itong tie rod. Sa paglagay naman itong tie rod mga boss, pihitin nyo lang yan pakanan para maikabit nyo itong tie rod dito sa rack end. Pag naisagad mo na itong tie rod dito sa nut, pwede mo na ngayon ilagay itong tie rod dito sa steering knuckle.
Tapos ilagay mo na itong nut na number 19. Ipakapit mo yan sa thread niya, tsaka mo ngayon gamitan ng impact wrench mo para ma-final mo na sa paghigpit. Siyempre naman yung butas ng tie rod at butas nitong nut, tapat yan sa paglalagyan mo ng cutter pin para shoot itong cutter pin at mailak mo dito sa tie rod. Pag okay na, gamit yung number 22 na open wrench, higpitan mo na itong nut dito sa tie rod para mag-lock na yan at hindi na ma-adjust itong rack end. At kung sa palagay mo wala ka na nakalimutan na higpitan, pwede mo na ngayon ilagay itong gulong. Siguraduhin mo lang na maayos yung pagkakahigpit mo ng mga nut dito sa gulong para walang problema. At muli, maraming salamat sa panonood. Sana nakakuha kayo ng idea at kung maaari, huwag nyo naman sanang kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Maraming salamat!